Himala. Maraming kwento patungkol dyan mga kabayan, kagaya ng mangyayari dito sa ating kwento. Isang tao ang pinanganak na merong kapansanan, pero bigla na lang siyang gumaling. At higit sa lahat, nakakagawa na siya ng mga bagay na hindi normal. Ang tanong sa kwento na to, hahayaan mo bang magpatuloy ang himala na ito kapag nalaman mo na galing ito sa isang engkanto? Tungayan natin ang storya. Shoutout nga pala para sa kabayan nating si Michael. Kung gusto niyo ma-shoutout mga kabayan, mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arturo, taong 1984, Cebu. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arturo, taong 1984, probinsya ng Cebu. Hindi mapakali si Arturo habang nakamasid sa nakababatang kapatid. Tao pa rin ito. Kaso nga lang sa tuwing masisinaga ng buwan, matatakot ang sino mang makakakita ng anino. Sino ba namang hindi kung nilalang ang masisalayan sa halip na tao? Ito ang hindi maunawaan. Silang dalawa lang ang magkasama sa iisang bubong, magmula nung namayapa ang mga magulang. May diferensya sa katawan ng kapatid. Paralisado ang kaliwang binti pababa ng paa. Hindi rin ito nakakarinig at malabo ang paningin. Subalit magmula nung nakaraang araw, nagbago ang lahat. Nakakalakad, nakakakilos, na para bang walang iniinda na anumang kondisyon. Daig pa ang normal dahil kung makatakbo ay sobrang tulin. Nag-uumapaw ang lakas. Sensitibo ang pandinig at paningin. Kung dati malapit sa isa't isa, ngayon dumidistansya si Arturo. Napalunok nang pumasok ang kapatid. May buhat-buhat itong kambing. Sa katunayan, kakagaling lang nito mula sa pangangaso. Napapailing si Arturo. Maliit na tao ang bata. 10 taon pa lang, pero kung umasta, para bang marami ng karanasan sa buhay. Kuya, pwede mo bang gawing kaldereta to? Marunong ka naman magluto nun, di ba? Ikaw nang bahala dito ha. Wika ni Bam. O sige, pero pwede bang sagutin mo muna ang tanong ko? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan ha. Tignan mo ang sarili mo, nakakalakad ka, nakakagalaw, nakakarinig ng maayos, nakakagawa ng mga bagay-bagay kagaya ng pangangaso. Paano nangyari yun wala ka namang karanasan alinman sa mga yan. Sinasapian ba ang katawan mo? Umamin ka nga. Sino ka ba talaga? Kuya, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Ako to. Yung nakababata mong kapatid si Bam. Napabuntong hininga si Arturo. Ilang ulit mang ipagpilitan na siya ang tunay na kapatid. Hindi pa rin kumbensido. Nang pumasok ito ng silid, sinuri ang dalang karne. Pinakiramdaman kung tunay na kambing o pinaglalaroan ng paningin. Para makasigurado, hiniwa ang paa. Dinala sa kabilang tahanan. Jamboy, nandiyan ka ba? Lumabas ka nga muna, may ipapakita ako sa'yo. Oh, aba! Sakto yan, may pangulam na ako Saan mo nakuha? Malang karne ng kambing ko para sa baboy Masarap yan sa kaldereta. Tamang-tama, may pangsahog pa ako rito. Hindi kasi naubos dun sa pinaglulutuan kong pista kaya dinala ko. Ilagay mo lang dyan, lulutuin ko mamaya. Bumalik ka mga ilang oras. Magdala ka ng mangkok para mabigyan ng luto. Hoy, hindi kita pinapunta para dyan Kumpirmahin mo nga kung karne ba to ng kambing o nalilin lang ako. Kunot noong sinuri ng kaibigan ang karne. Isinalang sapoy at sinabuyan ng asin. Hinintay ang paglipas ng ilang sandali. Ayan, nakita mo naman, di ba walang nagbago?
Karne ng kambing. Teka nga, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Sino bang nagtulak sa'yo para pagdudaan ng karne ng kambing? Ano nangyari? Si Bam. Nakita mo naman siguro ang pagbabago sa batang yun. Gusto ko lang makasigurado na walang halong paglalaro yung dinadala niya sa bahay. Hindi ko nga sigurado kung kapatid ko pa yun eh. Nasaan ba ang tatay mo? Ipapasuri ko sana, Bam. Oo nga pala, yan din sana ang itatanong ko eh. Naaktuhan ng kapatid mo dun sa gubat. Kung nakita mo lang kung paano niya hinuli ng walang kahirap-hirap yung kambing, mamamangha ka talaga. Nakakagulat. Paano siya nagkaganyan? May diferensya siya sa katawan magmula nung pinanganak, hindi ba? Kailan pa nangyari ang himala? Nitong nakaraan lang. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula eh. Namalayan ko na lang ganyan na siya. Hanggang ngayon duda ako na sinasapian. Nakita mo ang kalagayan ni Bam. Hindi nga yun halos makatayo dahil kaunting galaw sa masakitang paralisadong binti. Tapos ganyan na siya. Nasa ba kasi ang tatay mo? Yun lang, wala si tatay. Nagbabalak na manirahan sa probinsya na pinagbulan ni Lola. Umalis nung nakaraang buwan eh. Ang problema ay natake sa puso kaya ayun namayapa na. Hindi nga ako makadalaw, parang sobrang layo tapos wala akong pabasahe. Pinagdasal ko na lang ang kaluluwa. Ano? Kung ganun pambihira. Sumakto pa talaga na nangyaring sitwasyon ni Bam. Naku, saan ko ipapasuri yun? Mamaya mo na yung problemahin. Lulutuin ko muna tong karne para mabusog tayo. Tamang-tama malapit na rin ang hapunan. Dinala sa bahay ang kaibigan upang doon magluto. Tumulong na rin siya, pero hindi nagawang alisin ang tingin sa kapatid. Nasa labas ito at nagsisibak ng kahoy. Pagkatapos nun, nagbunot ng damo. Nilinis ang buong bakuran. Psst! Kung makatitig ka sa kapatid mo parang nagbabalak ka na masama. Ayusin mo nga yung tingin mo. Para ka naghahanap ng gulo. Huwag kang mag-alala bilang kaibigan at nag-iisang kapitbahay, tutulong ako sa pagbabantay. Kung talagang sinasapian yan si Bam, malalaman din natin yan. Walang sekreto na hindi nabubunyag, ano? Hindi ko lang talaga maiwasan. Naguguluhan ako eh. Hindi makapag-isip ng tama dahil sa sitwasyon na yan. Kakaalis ko para maghanap buhay. May nangyayari na pala sa kapatid ko nang hindi namamalayan. Asahan mo na ang ganitong klase ng pangyayari. Hindi natin alam kung anong magaganap sa susunod na mga oras at lalong hindi tayo sigurado kung sino-sino pa ang kasabay nating mabuhay sa mundong to. Nandiyan ang engkanto, maligno, mga elemento, na wala tayong ideya katabi lang pala natin. Hindi nakikita kaya wala tayong laban at isa pa. Makapangyarihan sila kumpara sa atin, kumpara sa mga ordinaryong nilalang. Ang magagawa na lang manalig tayo sa Diyos, humiling ng kaligtasan. Kahit papano kailangan nating kumapit sa paniniwala sa Kanya. Sa ganitong kaganapan, wala tayong aasahan kung hindi siya. Kung mangaral ka para namang hindi ka barumbado. May ba tayo? Hindi ka na pumasok sa asyenda. May problema ba? Maraming pinapagawa si Don Uy kahapon na halos ba ay matay ako dahil ako lang mag-isa nagtrabaho. Hindi ko nakakayanin kung ganun pa rin ang pagpasok ko bukas. Papasok pa rin naman ako, huwag ka mag-alala. Nagkasagutan kasi kami ni Don Uy. Yung pinakadulo ng lupain. Yung binakura ng barbed wires. Gumulong kasi doon yung bola ng basketball. Siyempre, pinasok ko para kunin. Nakita ako, ayun nagalit. Hindi ko alam kung anong meron sa bahaging yun. Kahit titig nga magagalit pa rin eh. Akala mo naman may nakalabing na kayamanan para magkaganon siya. Napaisip si Arturo. Magmula sa araw na nakapasok sa asyenda para magtrabaho, yon ang unang paalala ng may-aring incheck. Si Don Uy, lahat ng trabahador pwedeng gumala kahit saan, basta wag lang sa parting yun. Walang nagtanong sa takot na matanggal. Nakita na ni Arturo ang lugar. Labis ang pagtataka dahil kung tutuusin isa lamang itong bahagi ng lupa kung saan pinalilibutan ng ligaw na puno
damo at mga halaman. Bukod pa sa mga ito, wala nang mahalagang bagay. Kinonsidera ang sinabi ni Jamboy sa posibilidad na baka may nakalibing na kayamanan. Kaso sa tinagal na paninirahan sa lugar, walang narinig na ganong usapan. At kung meron man, malamang nag-unahan na ang tauhan ng gobyerno para alamin kung gaano ito katotoo. Maya-maya pa, natigil na sa kakaisip nang ihain ni Jamboy ang nilutong kaldereta. Tahimik ang pagsasalo, wala ni isa ang nagsalita. Napunta lahat ng titig sa batang si Bam. Tuwang-tuwa naman ito habang nilalantakan ang putahe. Si Arturo, Jamboy ay panay lamang sa pagtitig. Maya-maya pa nagsalita na ang kaibigan. Bam, parang kailan lang nandun ka pa sa kwarto mo ah. Dinadalang ka ng pagkain ng kuya mo, ngayon nasa mesa ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman po, wala naman pong problema sa katawan ko eh. Nakita niyo naman oh, malakas nga ako ngayon eh. Tugon ni Bam. Tumango lamang si Jamboy. Pagkatapos ng hapunan, naunang pumasok ng kwarto ang bata. Tumambay naman sa bakuran sina Arturo at Jamboy para makipag-inuman. Hindi maiwasang talakahin ang sitwasyon ni Pam. Anak ka ng albularyo, kahit papano may natutunan ka rin sa ama mo. Wala ka ba talaga napapansin kay Bam? Kung pagmamasdan siyang mabuti, masasabi mong hindi pangkaraniwan. Kaso hindi tayo pwedeng manghusga kagad. Kasi baka tayong pagdiskita ng umaaligid na elemento. Mahirap na, baka lalo pang lumala yung sitwasyon. Kung ganon, sinasabi mo nga, pinaglalaroan ng elemento ang kapatid ko. Anong elemento yan? Engkanto ba? Demonyo? Maligno? Hindi ko taglay ang karunungan ng yumao kong ama kaya wala akong alam eh. Ang naramdaman ko lang, may kakaiba sa kanya. Hindi normal sa isang ordinaryong tao. Ikaw ba anong balak mo? Sa totoo lang, hindi ko na rin alam. Naguguluhan na ako eh. Hindi nga ako makapag-isip ng maayos. Kung may kakayahan lang ako ng katulad ng albularyo, ako na mismo magpapalayas dyan sa umaaligid sa kapatid ko. Kaso lang wala eh. Napailing si Arturo. Gaano man kaporsigido na malaman ang nangyayari sa kapatid, hinihila ng kaisipan na walang magagawa dahil ordinaryong tao lamang. Isa pa, kung talagang hawak ng elemento ang katawan at pag-iisip ng kapatid, lalong wala siyang laban sa ganitong klase ng nilalang. Kinabukasan, maagang pumasok sa asyenda, bumalik sa pagsasaayos ng bakod dahil yon ang trabaho. Maya-maya pa pinatawag sa loob para tumulong sa pagdeskarga ng mga kabayo. Hindi maiwasang mamangha, malaki ang mga ito, hybrid at nagmula pa sa ibang bansa. Kasabay nito, ang pangamba na baka hindi kayanin ang paghila patungo sa kwadra. O kayo na ang bahalang maglipat na mga kabayo sa kwadra. Huwag pa kampante, agresibo mga yan. Huwag pumwesto sa likuran. Baka namalayan nyo na lang lumilipad na kayo eh. Pagkatapos puntahan mo ako sa opisina, Jamboy. May pag-uusapan tayo. Wika ni Mang Ray, ang kanang kamay nagmamay-ari ng asyenda. Sinimulan na ni Jamboy ang paglipat ng mga kabayo. Pahirapan dahil nakikipaghilahan. Nagpang-abot ang kaba dahil bigla-biglang susuwag, kung minsan pa ay sisipa. Panay tawag ng santo, napapatanda pa ng krus. Sa kabutihang palad isa-isang nailipat, yun nga lang inabot ng ilang oras. Arturo, ikaw na nga maglipat sa panghuli. Kaya mo na yan. Punta ko muna si Mang Ray. Tumango si Arturo. Sa katunayan, hindi kasama sa bagong dating na mga hayop itong nahuli. Ito ang pinakamatandang hayop ng hasyenda. Ilang ulit na itong isinalang sa paligsahan
at sa bawat laban ay pinapalad na maipanalo. Ngayon na tumanda na, hindi na kaya pang tumakbo ng matulin kaya't itinabi na lamang. Nagkasakit ito nung nakaraan kaya dinala sa pagamutan, ngayon pa lamang nakabalik. Lucky, kumusta ang pakiramdam ha? Hindi na ba masakit ang mga paa mo? Ilang araw ka rin nakailata bago kay sugod sa klinika. Masyado ka nang matanda no? Tama nang kakaisip ng kung ano-ano at huwag ka nang lumabas sa kulungan mo. Ipunin mo ang lakas, huwag mong sayangin. Sige na, pumasok ka na. Naglagay na ako ng pagkain at inumin. Isang bungkos ng kangkong at talaib, paborito mo. Wika ni Arturo sa kabayo. Marahan itong naglakad papasok. Nilantakan kagad ang inihandang pagkain. Matapos maisara ang kulungan, bumalik na rin sa naudlot na trabaho si Arturo. Binaybay ang daan, sinundan ng mahabang bakod, sinuri kung saan parte ang kinakailangang ayusin. Nang may masipat, natigilan dahil malapit na ito sa pinagbabawal na parte. Matapos ang ilang ulit na pag-iisip, nakapagpasya din sa huli. Inayos ang haligi ng bakod. Habang nagtatrabaho, napansin ang pakiramdam na merong nakatingin. Sinubukang baliwalain, pero habang tumatagal may naririnig na yabag. Kunot noong sinuri ang paligid, tunog ito ng naglalakad na kabayo. Subalit wala ni isa sa paligid. Tirik pa ang araw kaya bawal pa ilabas ang mga kabayo para iwas sa anumang sakit. Dahil wala ring masipat, binalik ang tingin sa gawain, pero napalundag sa gulat nang makita ang itim na kabayo. Maliit pa lamang ito, pero ang nakakatakot ay nakatayo. Nakatitig ang nanlilisik na mga mata. Dahan-dahan itong umayos ng tindig, biglang sumalampak sa pinaghaluan ng semento. Dali-dali niyang itinaboy para maiwasang dumikit ng malala sa balat. Sumunod naman, pero huli na ang lahat. Walang imik ang kabayo. Panay tingin kay Arturo kaya hindi maiwasang maawa. Kinuha ang mga gamit at inalis ang dumikit na semento. Habang nililinis ang bahagi, napansin ang buntot na halatang ginupitan. Sinong nang abuso sa'yo? Halata sa buntot mo na sapilit ang ginupit ah. Sabihin mo sa akin ako nga hanap sa taong yun. Tuturuan ko ng leksyon. Alam mo, marami ng taong salbahe. Mabuti pa ang hayop, marunong manahimik. Ikaw ba, saan ka galing? Hindi ka naman nagmula sa asyenda dahil walang maliliit na kabayo doon ha? At saka, kung galing ka naman sa labas, paano ka nakapasok? Sa taas ang bakod dito, imposibleng makapasok ka talaga eh. Nagtaka si Arturo. Maayos ang pagsuri ng bawat bahagi ng bakod. May sira-sira, pero hindi sapat para madaanan. Pagkatapos malinis, wala itong pasabi na kumaripas ng takbo. Hindi nasundan ng tingin dahil dumako ang titig sa iilang hibla ng buntot na tila kusang nalaglag. Isa-isang pinulot, hindi na natanaw ang kabayo ng balikan ng tingin. Kipit balikat na binuhol ang mga hibla at binulsa. Pagbalik ng hasyenda, tinawag siya kaagad ni Mang Ray at Jamboy na kasalukuyang nag-iinuman. Lumapit na rin siya nang makitang may kanin at ulam bukod sa pulutan na chicharon. Kaagad nilantakan, wala nang hiya-hiya dahil nakapagpalagayan na rin ng loob. Maya-maya pa naging seryoso ang usapan. Hindi ba may kapatid ka, Arturo? Naghahanap ng scholar si Don Oy. Baka gusto mong ipasok. Makakatulong na rin yon para bawas gastusin. Sa Maynila pag-aaralin dahil naroon ang main branch ng kumpanya. Malapit din sa paaralan na pinili ni Don Oy. Pwede mo namang bisitahin buwan-buwan. Ilang taon na nga pala yung kapatid mo? Nagkatinginan sina Arturo at Jamboy. Hindi inasahan na masisingit ang bata sa usapan.
Huminga ng malalim si Arturo bago sumagot. 10 taon po pero hindi ko muna pag-aaralin. May problema po kasi ngayon eh. Baka sa susunod na taon ko po uli papasukin. Ganun ba? Ano naman ang problema? Sabihin mo baka makatulong ako. Alam mo naman ako, wala akong pamilya kaya kung usaping pera, pwede kitang mapairam. Ako lang naman ang pinagagastosan ko. Kahit papano may naipon na din. O siya, sabihin mo sa akin kung anong problema. Natahimik si Arturo. Tumingin sa kaibigan para magpatulong. Alisto naman si Jemboy. Kaso nga lang walang preno ang bibig. Namaligno po kasi yung kapatid niya eh. Dati baldado, bingi, may diferensya sa katawan. Ngayon malakas ang tulin pang tumakbo. Nakakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng kaedad niya. Uy, aba, preno din paminsan-minsan. Minamaligno. Albularyo lang ang katapat niyan. Wala namang ibang makakatalo sa ganyang klase ng nilalang kung hindi ang albularyo lang. Naidulog nyo na ba sa may karunungan? Yun nga Manong, hindi pa eh. Sa ngayon inaalam ko pa talaga kung may kapit ng elemento yung kapatid ko. Baka kasi nagkamali lang din ako eh. Kung sa bagay, dapat muna talagang alamin ang katotohanan. Baka makaperwisyo pa ng ibang tao kung hindi naman pala ano. Kapala, kayo na ang bahalang magligpit dito ha. Kailangan ko nang bumalik sa opisina. Magdadagdag ako ng oras. Yung tirang ulam at pulutan o kahit yung alak pwede nyo nang paghatian. Mauna na ako ha. Nang makalis na ang matanda, kagad binalingan ni Arturo ang kaibigan. Uy, sa susunod dapat marunong kang pumreno. Grabe yung bunganga mo eh. Tumingin ako sa'yo para magpatulong tapos ganun ang sasabihin mo. Ito talaga oh. Pasensya ka na. O siya, ako nang bahalang magligpit dito. Pwede ka nang umuwi, magdadagdag din ako ng oras ng trabaho. Tumayo na si Arturo. Bago yun, binitbit ang tirang pulutan at ulam para makatipid ng gastos mamaya sa hapunan. Sa kanilang bahay, nasa bakuran pa lang siya, tanaw na ang questionableng ginagawa ng kapatid. Kaharap nito ang mayayabong na halaman. Habang hinahagod ang bawat dahon, nagsasalita na parabang may kinakausap. Hindi lang yun, masayang masaya habang nakikipagkwentuhan sa nilalang na hindi nakikita. Nang masipat siyang nakatingin, kumaway pa. Napailing si Arturo. Hinayaan na lamang ito at pumasok na ng tahanan. Ginulat pa dahil nakahanda na ang hapunan. Mga putahe na sana makikita lang sa mamahaling tindahan doon sa bayan. Umuusok pa. Halatang bagong luto. Dali-daling tinawag ang kapatid. Lumapit ito at nagpaliwanag. Napansin ko po kasi, lagpas na sa oras eh. Kaya naganda na lang ako para pagdating nyo, kain na lang kagad. Maupo na po kayo. Simulan na natin ang pagkain. Nagdadalawang isip si Arturo kaya ang ginawa na lamang ang sariling dala ang hinapunan. Hoy, sigurado ko bang hindi ka kakain ito? Ang sarap pa naman oh. Bam, naisip kasi ng kuya mo baka may lason kaya nagtsatsaga siya sa tira-tirang pulutan. Ayan mo yan. Baka mamaya kapag natulog ka pupuslit din yan dito sa kusina para kumain. Yun nga din yung gusto kong punain eh. Kuya Arturo, napapansin ko lumalayo yung loob mo sa akin ha. Masama pa yung tingin mo minsan. May pagkakataon pa na pinaghihinalaan mo ko. Gusto ko lang pong linawin, ako pa rin to. Kapatid mo ko. Ipagpasalamat na lang po natin na sa araw-araw na pagdarasal ko, tinupad ng amang may likha, gumaling na ako. Ituring po natin na himala. Himala. Kung sasabihin mong sinasapian ka at hindi ikaw ang kapatid ko, mas maniniwala pa ako. Hoy, huwag tayo maglokohan. Maraming senyales kaya hindi mo ako makukumbinse na normal ka. Pare naman, kung makaano naman to,
Hindi ba pwedeng sumabay ka na lang? Basag trip din o ba, hayaan mo na yan. Nag-inuman kasi baka dahil yan sa tama ng alak. Napailing na lamang si Arturo. Hinayaan si Jumbo na makipag-usap sa kapatid. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Arturo sa pagtatrabaho. Kinakailangan sa hasyenda para sa iba pang gawain. Siya naman, tumambay lamang sa bakuran, nakikinig sa ingay ng kalikasan. Nakaidlip. Nagising na lamang nasipatang kapatid. Kalmado itong naglalakad patungo sa kung saan. Nagmamadali naman siya para sundan. Sumakto na nakasalubong si Jimboy. Kagad tinakpa ng bibig para hindi makalikha ng ingay. Sabay nilang sinundan ang direksyon ni Bam. Halos tumakbo ang dalawa para pigilan ito dahil pumasok sa pinagbabawal na parte ng hasyenda. Kaso nga lang, natigilan ng matanaw ang isa pang imahe. Hindi malinaw, pero ang hubog nito ay isang kabayo. Maririnig mula doon ang halinghing at yabag. Napalunok si Arturo dahil nang sipatin ang anino. Walang nakitang anino ni Bam. Ang naroon lang ang kasamang nilalang. Maging si Jumboy, hindi maiwasang matakot. Anak ng kabayo. Tama nga sinabi mo. Iba ang anino ng kapatid mo kung ganun maligno. Engkanto, ano ba yan? Tigba lang. Tignan mo, kabayo yan oh. Uy, pwede ba? Konting baba naman ang boses, maririnig tayo eh. Ito nga ang sinasabi ko sa'yo. Manahimik ka na. Idilat mong mabuti ang mga mata mo. Tignan natin kung anong ginawa niyan sa kapatid ko. Tahimik na sinundan. Hindi makapaniwala sa sumunod na nangyari. Hindi tikbalang ang kasama ni Bam kung hindi isang kabayo. Ito ay walang iba, kundi ang nakasalamuha ni Arturo. Pinagdududahan ni Kuya Arturo yung nangyari sa akin. Gusto ko man sabihin ang totoo pero bawal. Kaya ginagawan ko na lang ng paraan para malito siya eh. Nga pala, hanggang kailan ko ba'y tatago ang katotohanan? Di ba pwedeng sabihin ko na lang kay Kuya? Mapagkakatiwalaan naman siya eh, kapatid ko siya eh. Sumagot ang kabayo sa pamamagitan ng pag-iling. Sinabayan ng mahinang angil. Nauunawaan ko. Nga pala, sigurado ko bang kaya kong kalabanin ng mga yun? Hindi sila pang karaniwan. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yan ha. Nararamdaman ko yung lakas sa bigay ng buntot mo. Pero nagdadalawang isip pa rin ako. Muling humalinghing ang kabayo. Tumango naman si Bam. Hindi na narinig pa ang kasunod na usapan dahil lumakad na ng lumakad ang mga ito. Nalingat lang sandali si Arturo at Jumboy dahil umakyat ng bakod. Hindi na nahagilap ng balikan ng tingin. Oh, nasa na mga yon? Nakita mo ba ang bilis namang nawala? Hindi pang karaniwan eh. Nagtataka ka pa. Kumpirmado may nangyayari sa kapatid mo kaso hindi pa natin alam kung anong klase ng nilalang yung kabayong yun ah. Hindi naman tikbalang kasi mula ulo hanggang buntot kabayo. Kalahating tao kasi kapag tikbalang eh. Naku naman pati ako naguguluhan sa problema niyong magkapatid oh. Pero ano bang sinabi ni Bam? Yung tungkol sa paparating na kalaban? Hindi niya raw kaya? Ano kaya yun? Napabuntong hininga si Arturo. Siya man hindi maunawaan ang naganap. Makailang ulit kinurot ang sarili para malaman kung nananaginip ba. Subalit dilat na dilat, saksi sa mga kaganapan. Hinintay kung kailan babalik. Umuwi na lamang dahil lumipas ang oras. Wala pa ring senyales. Nagkatinginan pa ng makarating ng tahanan. Hindi inasahan ang tagpong naabutan. Naroon si Bam, nakangiting nag-aantay sa kanila. Tignan mo nga naman pare. Parang kailangan ko nang umuwi. Sa sitwasyon natin. Parang ako mauunang mabaliw eh. Una na ako ha. Napalunok si Arturo. Maya-maya pa hindi na nakapagpigil.
Hinarap ang bata at sapilitang pinaamin. Ba, magkapatid tayo. Ang turo ni nanay walang lihim. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano nangyayari. Sino ang kabayo at bakit mo siya kinakausap? Bakit ka sumama? Maligno ba yon na nagbabalat kayo lang? Binabantaan ka ba niya kaya pumayag ka na magpagamit? Sabihin mo, gagawan ko ng paraan para makalaya ka sa pambibiktima niya. Kaya ko magpatawag ng napakaraming albularyo para palayasin yan. Magsabi ka lang. Nagbuntong hininga si Bam. Napailamos ng muka. Nakapamewang na bumaling sa kanya. Kuya, ano po bang sinasabi niyo? Hindi naman po ako umalis ah. Kayo nga po yung sumama sa kaibigan niyo eh. Binabaliktad niyo pa sa akin. Anong kabayo? Nandito lang po ako sa bahay. Wala naman tayong kabayo. Pagod lang po kayo siguro sa trabaho kaya kung ano-ano nasasabi niyo. Magpahinga na lang po muna kayo. Bam, ganyan man ang sabihin mo. Hindi mo pa rin ako malilinlang. Alam ko, nakita ko. Alam ko ikaw ang kapatid ko. Pero may umaaligid na maligno dyan sa katawan mo kaya ka nagkaganyan eh. Maghintay ka, bukas sa bukas maghahanap ako ng albularyo. Hindi ako makakapayag na manalo ang animal na yan. Sabihin mo dyan, binabantaan ko siya. Maagang naglakbay si Arturo. Bitbit ang listahan ng mga albularyong nirekomenda ni Jemboy. Isa-isang pinuntahan. Kaso nga lang, lahat ng mga ito ay kasalukuyang naglalakbay din. Napailing na naupo sa tabi. Ubus na ang pangalan sa listahan. Wala siyang nakuha ni isa. Maya-maya pa may sumilong na matanda. May bitbit na bayong. Puno ng kagamitan sa panggagamot. May bandana sa ulo na may nakasabit pang dahon. Halata sa postura na isang manggagamot. Walang paligoy-ligoy na kinausap ng binata. Manong, sumusuri ka ba ng bata na sinapian ng maligno? May kapatid po kasi ako na nasa ganyang kalagayan eh. Baka makatulong kayo. Kahit magkanong singil, babayaran ko po, mapalayas lang yung sapi. Sandaling natigilan ang matanda. Tumingin sa kanya para masigurado kung siya nga ba ang kausap. Oo naman, pero depende yon sa kaso. May pagkakataon kasi na kapag hindi ko kakayanin hindi na ako susubok pa. At para magkalinawan lang, hindi ako nagpapabayad ng pera, pagkain lang ang hihingiin ko, iho. Sige po, wala pong problema. Tara po sa bahay. Para mapalayas niyo po kaagad yung dapat mapalayas. Dinala ni Arturo si Mang Anok. Napalingon siya nang matigilan ito. Napatitig dahil napatanda ng krus. Pagkatapos ay nagsasalita ng lingwahe na siya lamang ang nakakaunawa. Sumunod na rin ito. Nang makita si Bam na kasalukuyang kumakain, magalang pa itong nagmano sa manggagamot. Ngumiti naman kagad ang matanda. Naguluhan si Arturo sa sumunod na nangyari. Imbis kasi na simula na manggagamot ang trabaho, nakipagkulitan lamang sa bata. Kagad namang umayos nang mapansin ang masama niyang titig. Hinila siya sa labas. Doon pinag-usapan ang tungkol sa sitwasyon. Iho, tama ka. May umaaligid sa kapatid mo pero hindi ito masama. Isang mabuting elemento. Ang payo ko lang, huwag kang mag-alala at hayaan mong mangyari ang dapat mangyari. Sinasabi ko, swerte ang nagaganap sa kapatid mo. Hindi lang siya pinagaling, binigyan pa ng kakayahan para magawa ang mga bagay-bagay na makakatulong sa kapwa. Anak nang, pati po ba ikaw sinasapian na Manong? Ang usapan natin, papalayasin mong elemento na sumapi sa kapatid ko. Hindi yung makiayon sa kaganapan. Manggagamot ka po ba talaga o nagpapanggap ka lang? Mauunawaan mo rin ang sinasabi ko. Sa ngayon wala kang dapat ikabahala. Ano man ang gagawin ng kapatid mo, para yon sa ikabubuti ng lahat. At para malaman mo, ang elemento na umaaligid sa kanya, bibihira lamang ito. Nagbigay ng ganyang klase ng regalo sa tao. Isa itong puting engkanto na gumagamit ng itsura ng kabayo. Ang
kapangyarihan. Nagmumula sa buntot nito. Yon ang hawak ng kapatid mo. O siya, hindi na ako magtatagal. May dadayuhin pa ako sa kabilang sityo. Kamot-ulong inis na hinatid ng tanaw ni Arturo ang matanda. Hindi inasahan na ganito ang takbo ng kaganapan. Maya-maya pa, nasundan ang pangyayari ng may dumating. Mag-asawa na bitbit ang anak. Puno ng butlig ang katawan. Namamaga ang dila. Nagkulay lila na animoy patay na hindi gumagalaw. Humahagulgol ang mag-asawa. Nagtatanong kung nasaan ang tahanan ni Mang Florencio, ang ama ni Jamboy. Ipapagamot sana, pero namatay na ang sinasabing albularyo. Iho, wala na bang ibang albularyo dito? Hindi namin alam kung anong mangyayari sa bata kung hindi namin mapapasuri. Wika ng ina. Baka naman pwede mong ituro sa amin ang nalalaman mong manggagamot. Nakita mo naman ang kalagayan ng anak namin. Hirap na siya. Naku, nahuli po kayo ng kaunti. May dumaan na manggagamot dito kanina kaso lang umalis na ho eh. Si Mang Florencio naman sumakabilang buhay na. May anak na naiwan kaso hindi ho marunong. Ang maipapaya ko lang po, bilisan nyo magtungo sa kabilang bayan. Sigurado po ako may albularyo doon. Tugon ni Arturo. Ngunit napalingon sa gawin ng kapatid nang magsalita ito. Ipasok nyo ang bata. Ako pong bahalang gumamot sa kanya. Hindi na aabot kung lalakad pa kayo. Hindi na magtatagal ang bata kung sa paglipas ng oras hindi pa siya magagamot. Sandaling natigilan ang lahat. Nagkatitigan ng mag-asawa. Dali-dali namang sinuway ni Arturo ang kapatid. Uy, ano bang sinasabi mo? Anong ikaw ang gagamot? Bakit may alam ka ba? Buhay ng taong pinag-uusapan dito kaya wag mong sabayan ng laro. Pumasok ko nga sa loob ng bahay. Yun na nga kuya eh. Buhay ng taong pinag-uusapan dito kaya ipasok niyo ang bata bago pa mahuli ang lahat. Manang, nais niyo bang gumaling ang anak niyo? Kung oo, pumasok kayo sa loob. Kung hindi naman sige, malaya kayong umalis at tanggihan ng aloko. Makaraan ang ilang sandali. Nagmamadaling pumasok ang mag-asawa. Walang nagawa si Arturo kung hindi sumunod. Binantaan ng kapatid na hindi siya makikialam anuman ang mangyari sa pasyente. Tumango si Bam, bagay na lalong kinainis. O sige, tignan natin kung hanggang saan yung pagmamagaling mo. May umaaligid lang na elemento, nagmamarunong ka na. Kapag may masamang nangyari sa bata, kargo mo yun. Mag-isa ka. Kampanteng naupo si Arturo. Hinahamon ng tingin ng kapatid. Subalit hindi inasahan ang naging ganap. Naglabas ito ng hibla mula sa buntot ng kabayo. Naganda ng pangsipit. Lampi na binasa ng langis. Lihim pang nagdasal bago sinimula ng gawain. Bawat kilos, aakalain mong matagal na sa larangan ng panggagamot. Sigurado, walang bahid at takot at pag-aalinlangan. Isa-isang pinutok ang butlig sa katawan. Nagsilabas ang ulo ng insektong naroon. Isa-isang sinipit at inalis. Ang mga insektong bubuyog ay inipon sa lampin. Pagkatapos ito, dumako ang atensyon sa namamagang dila. Sobrang laki ng tila. Dahan-dahang hinawi at mula sa ilalim, sinipit ang nakikipaghilahang bubuyog. Gumugol pa ng ilang minuto bago tuluyang nakuha. Sinundan ng pagdaloy ng malalagkit na pulo-pukyutan. Umalingasaw ang matapang na amoy. Tinali sa dila ang isang buhok mula sa buntot ng kabayo. Pagkatapos, tahimik na dinasalan. Walang nakapagsalita kahit ang mag-asawa, nagulat sa nasaksihan. Habang lumilipas ang sandali, unti-unting nagbago ang kondisyon ng pasyente hanggang sa punto na naging normal ang katawan. Nawala ang butlig. Bumalik sa orihinal na laki ang dila. Dito rin pinutol ang tinaling buhok. Manang, binarang po ang anak nyo. Isa lang po ang tanong ko. O at hindi lang ang sagot.
Gusto nyo bang ibalik sa mambabarang ang ginawa niya sa anak nyo? Maaari po nating gawan ng paraan para maparusahan ang may kasalanan. Pwede ba ang ganon? O sige, total siya ang naunang humamak sa anak namin. Ibalik mo sa mambabarang ang ginawa niya sa anak ko. Doblehin mo yung tipong hindi na siya makakawala pa. Ako na po ang bahala. Sa ngayon pwede na po kayo magpahinga. Ligtas na sa anumang kapahamakan ng inyong anak. Pagpahingayin niyo po muna ang bata. Kapag nanumbalik na ang lakas niya, saka lang po kayo pwedeng lumakad pa uwi. Pagkatapos ng usapan, tinawag ni Arturo ang kapatid. Bam, paano mo nagawa yun? Saan mo natutunan ng ganong pamamaraan? Sinong nagturo? Akala ko po ba hindi kayo interesado? Kuya, amin na po ako. May puting engkanto na lumapit sa akin. Pinagaling niya ako pero kinakailangan ko siyang pagbigyan. Yun ay tatanggapin ng biyaya na ipinagkaloob niya. Ang makatulong sa kapwa sa usaping gamutan. Ang mungkahi niya sa akin, saka ko lang ipapaliwanag sa iyo kapag nakapanggamot na ako ng tao para mabilis mong maunawaan. Napalunok si Arturo. Hindi malaman kung ano ang sasabihin. Sa kapatid na mismo nanggaling ang katotohanan. Buhat sa nasaksiyan, lalong naguluhan sa pagpapasya. May parte na nagsasabing ilayo ang kapatid para iwasan ang anumang banta. Lalo pa, makikipagsabayan ito sa mga taong kampo ng kaliwa, kagaya na lamang ng sinapit ng pasyente, pambabarang. May bahagi rin ng isipan na nagsasabi, pagbigyan ng kapatid at hayaang makatulong sa sino mang nangangailangan. Napailamos na lamang ng muka. Kinabukasan nagdadalawang isip na pumasok ng hasyenda sa ideya na baka may dadayo na naman sa bahay at magpagamot sa kapatid. Pero dahil kinakailangang magtrabaho, binalaan na lamang ito na wag tatanggap ng sino man. Tumango lang siya pero hindi kumbensido si Arturo. Habang nagpapaligo ng mga kabayo, nasipat ni Arturo ang kabayo na nakasalamuha nung araw at kasama ng kapatid. Dali-dali itong nilapitan pero bago yun, dumating si Mang Ray. Siya ang bago nating alaga. Si Don Uy ang nagdala niyan dito. Ang sabi niya nakita lang sa daanan eh. Wala naghahanap, kaya diniretso dito. Ang pangalan niya ay Lucky, bilang alaala sa yumaon nating kaibigan. Po, namayapa na si Lucky? Yun nga, kaninang madaling araw lang. Inaasahan naman natin yun dahil matanda na eh. Ikaw na ang bahala dyan. Huwag na muna nating talian. Masyado pang bata. Mang Ray, sigurado po ba kayo nakabayad no? Isipin nyo, nakita ni Don Uy kung saan. Bigla na lang sumulpot. Baka ka ako. Engkanto. E di swerte tayo kung ganon. Sa lumang kasabihan, kapag nagbabalat kayong kabayo ang isang engkanto, ibig sabihin kabutihan at kasaganahan ang hatid nito sa taong makakakita. Kamakailan kasi, medyo bumagsak ang negosyo ni Don Uy. Baka ito na ang sagot para makabawi kahit kaunti. O siya, tutuloy na ako ha. Ikaw na ang bahala riyan. Hindi makapaniwala si Arturo sa narinig. Inasahan kasi, nasasang-ayon si Mang Ray sa sasabihin niya, kagaya ng madalas na usapan. Buntong hiningang tumitig sa kabayo, napailing na lamang. Lucky ang pangalan mo, sabi ni Mang Ray. Yun din ang itatawag ko sa'yo. Matanong ko lang ha, ikaw ba ang nagbigay ng kakayahan sa kapatid ko? Pwede bang malaman kung bakit at para saan, para maunawaan ko? Lumapit ang kabayo. Bigla itong naupo at nagpalambing. Tinabihan si Arturo at hinagod-hagod ang ulo. Sinubuan na rin ang damo. Habang lumilipas ang sandali, nakaramdam ng kagaanang loob ang binata. Hindi man nagsasalita ang kabayo, tila ba unti-unting nauunawaan ang nangyayari lalo na sa kapatid. Maya-maya pa, tumayo ito at malayang naglaro sa malawak na espasyo.
bumalik na rin si Arturo sa pagtatrabaho. Pagsapit ng uwian, sinalubong kagad ni Jamboy. Nagulat dahil pawisan nito. Tinakbo ang daan para lang maabutan siya. Magugulat ka sa nangyayari sa bahay mo. Huwag ka rin sanang magagalit ha, kasi mukhang may magagawang tama ang kapatid mo eh. Sa narinig, nagkaroon kagad ng ideya si Arturo. Kumaripas ng takbo, bumungad ang kaganapan sa tahanan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlo. Maraming nakapila sa sala, bitbit ang kanika nilang pasyente na ipapagamot kay Bam. Ang bata naman, aligaga sa kabilang silid sa panggagamot ng nauna. Napabuntong hininga na lamang ang binata. O sa susunod ka na magsalita, mabuti pa magtimpla ka ng kape. Paghandaan ng merienda mga tao. Walang laman ang kusina nyo. Kaya ako na yung nagdala. Sige na, magtimpla ka na mamaya kung ano pang gawin mo dyan eh. Wika ni Jamboy. Kulam, barang, sakit na hindi mapaliwanag. Iilan lamang sa karamdaman ng mga pasyente ngayon at lahat ng ito ay napagaling ni Bam. Tahimik sa pagdarasal, buhok mula sa buntot ng kabayo at pamamaraan na naaayon sa sitwasyon. Imbis na mag-alala, napalitan ng pagkamangha. Nang maalala ang buntot ng kabayo na naibulsa nung araw, dali-dali itong hinanap. Matapos titigan, pasimple itong inabot sa kapatid. Ito nakuha ko mula sa kabayo mo. Aksidente kong napulot. Idagdag mo dyan para hindi ka maubusan. Ibig sabihin pumapayag ka na po kuya? Nakita ko kung gaano ka kaseryoso sa ginagawa mo. At isa pa, lahat sila pinagaling mo. Nakakasalamuha ko na rin yung kabayo. Napanatag ang loob ko kahit walang usapang nagaganap. Hindi ko man maunawaan kung paanong kumikilos ang elemento, pero sa ginagawa mong panggagamot, isa lang ang pinapaiwatig. Layong makatulong sa kapwa para puksain ang anumang karamdaman. Isa pa, pinagaling ka rin ng elementong yun. Kaya ano pang aayawan ko kung kabutihan naman ang dulot niyan? Ngumiti si Arturo. Hindi inasahan na sa ganitong paraan lalambot ang sarili para sa sitwasyon. Hindi ka magsisisi kuya. Kagaya ng pangako kay Lucky, hindi ko bibiguin ng mga tao. Sino man ang lumapit handa akong gamutin. Sige po, balik muna ako sa pasyente. Habang nakatutok ang kapatid sa panggagamot, naibaling ni Arturo ang pansin sa kabayo na sinisimot ang damo sa bakuran. Walang iba kung hindi si Lucky. Nilapitan at sa puntong ito, napansin ang pagkakawig sa yumaong kabayo na si Lucky rin. Matapos mahagod ang ulo, kumaripas ito ng takbo pabalik ng asyenda. Yan ang bago nating alaga, pero alam mo ba ang kwento ng unang Lucky? Walang pinagkaiba kasi nakita lang din yun ni Don Uy sa kalagitnaan ng daan ha. Dinala sa asyenda, kinondisyon para sa karera. Yun ang dahilan ng paglago ng negosyo. Tapos nung bumaba yung kalusugan nito nung nakaraan lang, bumagsak yung negosyo pero biglang nakabawi eh. Saktong dumating si Lucky Liit. Di kaya si Lucky lang din yan? Ayaw umalis sa asyenda kaya nung bumigay ang katawan, sumapi ang kaluluwa sa mas maliit na kabayo. Nagpaampun uli kay Don Uy para manatili sa atin. Napangiti si Arturo sa nalaman. Hindi na rin nagawang kumontra sa sinabi ni Jamboy. Sa dami ng kababalaghang nangyari, sa isip ng binata hindi nalalayong totoo ang tungkol dito. Nang mga sumunod na araw, naging abala si Arturo sa pagtatrabaho. Nagpatayo ng bagong hasyenda sa kabilang bayan si Don Uy, kaya napasubsob sa gawain. Si Bam naman ay nagpatuloy sa panggagamot na sa paglipas ng panahon, lumago ng lumago. Umabot sa punto na tumigil na sa pamamasukan sa hasyenda itong si Arturo para matulungan ang kapatid sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Bumibisita din si Jamboy para tumulong na rin. Hindi na malaya na sa pagdaan pa ng mga araw, kahit sinong tanungin, si Bam ang ituturo na magaling sa lahat ng bagay.
Kung minsan nahihiya ang binata kapag naririnig ang kaliwat kanang papuri, umiiwas din siya sa mga pag-uusisa dahil hindi alam ang isasagot. Maging siya kasi, walang masabi sa pinapamalas na husay ng kapatid. Kahit sabihin pang mula sa engkanto ang kakayahan, si Bam pa rin ang nakikipagharap sa mga kampo ng kaliwa. Ang mga pasyente kasi na lumalapit ay biktima ng barang, kulam, palipad hangin, aswang at kung ano-ano pa na nagmula sa kaliwa. Hindi lang isang beses sa isang araw napapalaban, halos wala ng pahinga dahil sa matinding bakbakan. Lumipas ang mahabang panahon, hindi pa rin makapaniwala si Arturo sa naging takbo ng buhay. Labis ang pumasok na swerte. Nakapagpatayo ng maayos sa tahanan. Iba rin ang bahay para sa tanggapan ng pasyente ni Bam. Nang mamaya pa si Don Uy, siya ang bumili ng hasyenda at bilang pagpapasalamat at balik sa engkantong gumabay sa kapatid, bukas ang hasyenda para sa lahat ng kabayo. Kung si Lucky naman ang pag-uusapan, tumagal pa ito ng ilang taon pero lahat ng hayop ay merong katapusan. Umabot sa punto na namaalam ito. Naging madamdamin ang huling kamatayan dahil wala nang pumalit. Gayunpaman, patuloy na nakaukit sa puso't isipan ang presensya at pangalan ni Lucky, ang isang engkantong puti na gumamit ng wangis ng isang kabayo. Kabayan, tignan nyo to. Basahin natin yung comment ni Annie. Maganda po itong bracelet, suot ko palagi. Noon hindi ako makatulog, ngayon okay na po ako. Okay na yung tulog niya, gumana ang katawan niya. Siguro gusto niyang sabihin, nahirapan siya matulog noon. Then pag suot niya nitong Maracuyo bracelet, naging maayos na yung tulog niya. Napakaraming kabayan natin yung nagpapatotoo dito sa Maracuyo. Pag pumapatungkol doon sa nahihirapan silang matulog sa gabi, yung may mga pangangati sa katawan, yung mga ginagambala. Pagdating ng Maracuyo, nakapagpahinga na sila ng payapa. At higit sa lahat mga kabayan, huwag niyong kakalimutan yung kwento natin, yung nagpatotoo during live stream. Pagkasuot nila ng Maracuyo bracelet, naribueltahan kaagad yung mangkukulam na ospital yun ang gagambala sa kanila. Ang bisa kasi ng Maracuyo, depensa espiritual kontra sa lahat ng uri ng sumpa, kontra sa lahat ng negative energy, plus nandito rin yung tinatawag natin na rebuelta. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng Maracuyo. Pili na lang kayo ng kulay at design na gusto ninyo. We have 2 sizes available, small and regular. Paki-check kung merong yellow basket. If ever walang yellow basket, paki-search lang Maracuyo bracelet Lekha merchandise. Doon kayo kukuha sa merong 19,000 sold or 20,000 sold. Kasi yun yung legit. Yun lang mga kabayan ko. Maraming salamat.